guys, at welcome back ulit dito sa aking channel. At ito may na-receive akong isang high performance computer. Ito yung in-order niya sa Infinity. Ito yung isa sa mga sikat na online shopping para sa mga high performance or powerful PC. Okay? Pinadala niya sa akin para ma-check yung kanyang specs at yung performance ng kanyang PC. Okay? Okay guys, so i-unbox na natin tong PC. Dito na lang po natin i-unbox sa floor kasi masyadong malaki yung kanyang box. Okay. So start na natin. Yan ang laman niya guys. Okay, so andito yung mga empty boxes sa loob. Yung box ng motherboard, yan. So kung open natin, wala na siyang laman. So inassembled na nila ito doon sa kanilang company. Yan, so ito yung sa kanyang motherboard. Ano pa yung iba dito? Infinity box. Siguro ito yung okay, so ito yung sa kanyang RAM. Yan, 16 GB na DDR5. Empty na rin, so naka-install na lahat. Ito yung sa mga ibang accessories, manuals sa kanyang motherboard. Okay, try pa natin yung iba. Yung kanyang GPU. Yan. Ito yung bagong model ng GeForce ngayon, RTX 4060. Actually, mas marami pang series na mas mataas dito, pero maganda na rin series to guys. The best na rin. So meron siyang 8GB of RAM. So empty na rin, no? Kasi gaan. Try natin i-check. May laman pa. Baka mga manuals na lang siguro. Ay, wala na guys. Empty na. Ay, ito yung kanyang manual. Okay, so user manual na lang. So naka-install na ito doon sa unit. Okay, set aside naman na natin yan. Meron pa isa dito. Yan, ito yung kanyang power supply unit. Corsair CX650. So 650 watts. Open natin. So yun, dito yung kanyang power cable. Kailangan natin. Okay guys, wala na siyang kasama except dito sa kahon ng PC. Pull out natin. Ayan guys. So ito yung box ng PC. Ayan. PC case sa Mid Tower PTX. So unbox ulit natin to. Okay. Wow. Ito yung transparent case. Malaki yung kanyang case. Medyo may kabigatan din yung kanyang case. Ipapon natin dito. So remove natin itong styro box nya. Styrofoam. Guys, so na-open na natin. Ito yung top side. Ito naman yung sa back side nya. At yung kanyang front ay yan. Glass siya guys. Okay, so lagay natin siya sa table.
Okay guys, kung mapapansin natin, meron pa siya mga bubble wrap doon sa loob ng case. So, i-open natin siya para ma-remove natin. So, meron lang siyang isang screw dito, mag-hold. Open natin. Then, pull out na natin yung case. Ayan. So guys, ito yung support na bubble wrap. So, remove lang natin. Yan. Okay guys, so ang ganda. Mapapawaw ka. So guys, ito yung kanyang circuit. So naka-install na lahat yung mga peripherals na to. Yan. So meron siyang cooling system. Yan. So marami siyang fans. Yung kanyang case marami. So 3, 6, 9. So tatlo dito sa top, dito sa side, at dito rin sa baba. So ito na yung kanyang graphics card. GeForce RTX 4060 from Asus company. Yung kanyang motherboard guys ay Asus company rin yung kanyang motherboard. Yung kanyang processor ay Intel Core i7 12700F 12 generation, running at 2.1 GHz with liquid cooling system na rin siya. So meron siyang tube going to processor unit. Okay? So yung kanyang SSD ay Kingston NV2 at 1TB ang kanyang capacity. So napakaganda guys. Powerful PC talaga. Pwede siya design siya for gaming and dun sa mga HD program like AutoCAD, Autodesk, and Photoshop. So i-cover muna natin. So akala ko guys, i-assemble ko pa yung mga peripherals niya. So sila na pala nag-set up sa loob. At guys, ito naman yung kanyang monitor. Yan, Lenovo company, Lenovo Legion. Bagong model din na monitor to guys. At meron siyang display HDR 400 at QHD 2560 by 1440. Yan. At yung kanyang response time ay 0.5 milliseconds, 180 Hz refresh rate. At yung kanyang size ay 27 inches. Okay. So ito talaga yung nababagay na monitor sa mga HD display, lalo na sa gaming at yung sa mga AutoCAD. Okay, unbox na natin itong monitor. DisplayPort cable. At ito rin yung kanyang manual. Yung kanyang power cable, yung kanyang screw lock. Kanyang arm. Ito yung kanya. At ito naman yung kanyang base. .27 inches. Wow. So ito yung kanyang arm stand. Ayan, connect natin dito. Okay, tapos ito yung ang tight niya. I-tight lang natin yung screw.
Okay na. Ito yung screen. So, itap natin dito yung kanyang stand. Ito yung 4 na screws. Okay guys, so kahit higpitan lang natin ng kamay, okay naman siya. Kasi very light naman yung LCD. Okay, so yun na yung monitor niya guys. So meron siyang dalawang HDMI at isang DisplayPort. So install na natin yung cable para matesting natin. Yung kanyang graphics card ay merong DisplayPort na 3. Yan. So ito yung gagamitin natin. Kasi ito yung kasamang cable doon sa kanyang monitor. Yan. DisplayPort. Okay. Then yung ito kanyang power cable. Lagyan natin siya ng keyboard and mouse. At yung kanyang internet connection. Okay. Yan. So, ready na siya. So, power on natin. And then, ito yung kanyang power switch. Power on natin. Yan guys. Wow. Astig guys. Very nice. Ang daming RGB cooling fans. So, lahat ng fans ay meron siyang LED. Kahit yung nasa top, yan. Okay. Yung kanyang RAM ay umiilaw din. Yung sa graphics lang ang walang ilaw. Pero okay naman. Maganda siya. Maganda. Pero ito yung side na maganda siya tingnan guys. Okay guys, so on natin yung kanyang monitor. Yan. Okay. Wow. So guys, so wala pa talaga siyang program na naka-install. Yan. So meron na siyang updated or installed na built-in Windows. In-install na nila yung Windows. So installan muna natin siya ng mga applications. Lalo na yung AutoCAD na kailangan ng engineer. Okay. Okay guys, tapos na natin maloadan ng mga basic na applications kasi sabi ng engineer basic lang talaga. So the most important ito yung kanyang AutoCAD. Ito. Yan. So version 2024 na yung ating in-install. Yan guys. Okay na yan. Running good na. At so nag-install na rin tayo ng Microsoft Office. Yan, meron na siyang Word, Excel, PowerPoint, saka yung Microsoft Access. So halos yung basic lang ang kailangan niya. Yung mga drivers naman guys ay sila na nag-install, yung company na. So ready to use na siya. At check din natin yung kanyang performance at yung mga naka-installed na peripherals. Okay? Unahin natin tong SSD. So meron siyang 1 terabyte yan na naka-installed. Kingston SNV S2 na 1 terabyte. Okay? So working good siya 100%. Kaya mas mabilis talaga siya dahil naka-SSD. Check natin yung kanyang processor kasi dun sa mga empty boxes ay walang kasamang processor box na sinama. So check natin. So ito yung kanyang processor.
Meron siyang Intel Core i7 na 12700F. So 12 generation, running at 2.1 GHz. Okay. So yung kanyang ROM na naka-installed ay 16 GB. Pwede pa siya mag-upgrade ng up to 128 kasi meron pa siya mga empty slots doon sa motherboard na pansin ko. Okay, yung kanyang operating system ay Windows 10 Pro at 64-bit ang kanilang in-install. Yan. Okay. So yung kanyang graphics card naman, so nakikita natin doon ay meron siyang GeForce. Yan, ito yung mga utility niya para sa kanyang graphics card. Yan. Check natin dito sa Task Manager kung lalabas yung kanyang graphics card. Performance, okay. GPU, ito, graphics power unit. So, dito makikita natin 8GB yung kanyang RAM, GPU memory. Yan. At ito yung kanyang model. Yan. NVIDIA GeForce RTX 4060. Ito sa part na to. Yan. So, working good siya, guys. Maganda yung kanyang performance. It's talagang very fast. Okay, guys, ito yung control program dun sa pagbabago ng ilaw, yung mga RGB colors ng DDR5 na ROM. Yan, nako-control mo siya. Okay, so wala lang akong games na pwedeng i-try kasi wala akong game installer dito, pero I'm sure na pag ginamit ito sa games ay talagang maganda yung kanyang performance. Okay, so sa ngayon kasi yung concern ng engineer ay yung kanyang AutoCAD ito. Yan ang importante sa kanya, guys, kasi civil engineer siya, so kailangan niya to. So far yung keyboard niya ay hindi pa dumating, hindi sumabay dun sa CPU. Kaya gumamit muna tayo ng temporary keyboard and mouse. So thank you very much Engineer Abdullah for trusting me as your computer technician. At congratulations sa iyong bagong PC. Okay guys, kung balak nyong bumili or mag-assemble ng high performance PC, pwede nyong gayahin ang setup na to, or pwede kayong magtanong muna sa mga sales representative in charge kung ano yung magandang setup para sa gaming PC or high performance PC, para bigyan kayo ng idea kung ano yung mga peripherals na dapat nyong bilhin. Okay? At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, hit nyo lang ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. So thank you very much for watching and see you on my next video. Bye-bye!